Kapasok pa lang sa bar ng babaeng broken-hearted, ay may humipo na agad sa puwit niya. Pero basta na lang siyang nagsalita, kung sino man ang humipo sa akin, mababalian sana ng binti. Kinabukasan, nabalian nga ng binti ang manyok. Nang makita ng kasama niya ang nangyari, agad itong tumakas. Habang ang babae naman ay kalmadong-kalmado. Sinundan niya ito hanggang sa pinto ng bar at isinumpa. Sana mabangga ka sa pagmamaneho ng lasing. Pagkasabi niya noon, sumalpok agad ang lalaki sa poste ng kuryente. Ang dahilan kung bakit nagkakatotoo ang mga sinasabi ng babae, ay dahil isinilang siyang may masamang pangitain. Anumang kamalasang lumabas sa kanyang bibig, ay tiyak na magkakatotoo. Pero sa mismong reception ng kasal ng babae at ng CEO, biglang tumawag kay CEO si Zieguang. Alam ng babae, na gusto lang nitong sirain ang kasal niya, kaya agad niyang pinigilan ng CEO na pansinin ito. Pero buo ang loob ng CEO na sinagot ang tawag. Gaya ng inaasahan, nagsinungaling ang babaeng mapanlinlang na masama ang pakiramdam ng puso niya, at umaasang mapupuntahan siya ng CEO para samahan siya. Nang marinig ito, agad naawa ang CEO, kaya aalis na sana siya sa kabila ng pagpigil ng babae. Kapag humakbang ka pa, makikipaghiwalay ako sa'yo, Xu Xingran. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, Aoye Shijia. Sa oras na umalis ka ngayon, hindi na kita mapapatawad. Makikipaghiwalay ako sa iyo. Sige. Maghiwalay kung maghiwalay. Sana lang ay mas matagalan mo sa pagkakataong ito. Aoye Vision, iniwan ng CEO ang babae na walang magawa sa entablado. Pero ang hindi niya alam, malapit na rin niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Samantala, ang babae, ay lubusan ng sinaktan ng CEO. Tingnan mo, tinanggal niya ang kanyang belo, at tumakbo sa harap ng kanilang wedding picture. Diretso niya itong hiniwa at hinati sa dalawa. Sumisimbolo ito na ang babae, ay desidido nang hindi nahabulin pa ang lalaki. Pagkatapos, sa harap pa ng lahat, gumawa siya ng isang sumpa. Ako, si Xu Xingran, at si He Hansheng ay tapos na. Kailanman ay hindi ako magpapakasal sa kanya, kung susuwayin ko ang sumpang ito. Hindi magkakaroon ng magandang katapusan si He Hansheng. Kasunod nito, ang babae, ay kumuha ng marriage certificate kasama ang kanyang kababata. Samantala, ang CEO na walang kaalam-alam, pag-uwi niya ay gaya pa rin ng dati. Tinatawag ang babae para pagsilbihan siya. Pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang kasambahay. At sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ang CEO ng breakup text mula sa babae. Pero hanggang sa mga oras na ito, iniisip pa rin ng CEO na ito ay pakipot lang ng babae. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, pumunta na naman siya sa ospital para magpuyat at alagaan ang babaeng mapagkunwari. Sa araw na ito, sa wakas ay unang beses na nag-message ang CEO sa babae. Pero laking gulat niya nang malamang na block na pala siya. Dahil hindi niya ito matanggap, agad siyang pumunta sa mall para harangin ang babae.